Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Wednesday morning here in Houston, Texas. May 7, 2025. Hallelujah, Jesus. We praise your name, Lord Jesus. Salamat po. At kami ay muling nagising upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming sambahin, kilalanin, itaas sa buong lupanop ng daigdig. Oh, hallelujah. Father God, in the name of Jesus, sa bawat araw na kami ay gising, na sa bawat araw na kami ay iyong ginising, Panginoong Diyos Ama, kami ay lubos na nagpapasalamat na maging gagamit-gamit na naman kami sa iyong kaharian. O hallelujah, Lord Jesus, salamat po. You are good at all times. You are good at all times. Salamat, Panginoon Jesus, sapagkat nandiyan ka palagi, anumang sitwasyon namin, at kung kasama ka namin, kung ikaw ang sentro ng aming pamumuhay, we have everything we need. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Wednesday na naman, nakaraos tayo sa Lunes, Martes, ngayon ay Wednesday. Thank you, Jesus. Ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world, and that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Yan. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. In every moment, thank God. Hallelujah. God is good all the time, and all the time, God is good. Welcome dito sa ating live. Ay, orange pa rin tayo, tangerine tayo. Ang ating motif ngayong linggo, tangerine. Ang dami ko palang mga damit na tangerine. Binigay ng ating Panginoong Hesus nung mga time na ang mga ano dito, yung mga stores for dresses, yung mga ganyan, mga department stores ay magsara. So, meron silang mga buy one, take two. Kaya binili ko, marami akong mga binili. Sabi ko, ibigay ko to sa Philippines. Pero hindi ko pa nagawa, kaya sinuot ko muna. Buy one, take two. Kaya may tangerine na naman ako. Thank you, Jesus, sa lahat ng provision. If God is with us, if the Lord Jesus Christ is with us, we have everything we need, more than enough. Tingnan ninyo yung ibon. Yung ibon na yun, mga ka-Team Jesus, no? Ang ganda ng kanyang kulay. Hindi yun niya alam na naka-video siya. pero yun ay bumili ako ng feeder with video, with camera. Ha? So, nandoon nakikita. Kahit nasa opisina ako, ay nakikita ko yung kung sino-sino ang mga ibon, kung anong mga ibon ang dadapo at kakain doon ng pagkain na inihanda at tubig. Hallelujah. Relaxing. Ang sarap-sarap ng pakiramdam ko. Thank you, Lord. So, yun na ngayon ang ating flower garden doon. Wala pang mga bulaklak. Ang iba ay hindi pa na bulaklak. Ayan. So, praise the Lord sa kanyang provision. So, welcome dito sa ating live Facebook viewers, Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. Ayun, nakalimutan ko. Hindi na mag-upload ang aking cellphone na isa. Yung aking lumang cellphone ay puno na daw, hindi na ma-upload ang Bible study sa YouTube. Kaya
Ang ginamit ko ay ang laptop at nag-upload siya. Praise God. At yun ay aking ka-upload ko lang ng ating Bible study kahapon doon sa YouTube. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan, so tayo ay magpuri sa ating Panginoong Jesucristo. Tanggap nyo na ba ang inyong mga pagpapala at anong ginamit nyo sa mga blessings ng Diyos? Hallelujah. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapang ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Woo! Hallelujah! Yes, Almighty Father, in the name of Jesus and the Holy Spirit, oh hallelujah, nandito kami, nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Panginoong Jesucristo, kami po ay buong puso at among buhay kami ay alipin mo, alipin ng iyong katwiran. Sapagkat kami ay hindi na yung dati naming buhay, dati naming pagkatao, kundi kami ay iyong binago ng dahil sa iyong sakripisyo. Kaya nandito kami, Panginoong Jesucristo. Ikaw ang aming sinusunod. Ang anumang conviction ng Holy Spirit ang aming sinusunod, sapagkat siya lamang ang nakakaalam kung anuman ang aming mga sitwasyon sa buhay. Sa iyo lamang namin sinusuko ang lahat, aming Diyos,
buhay na Diyos, aming Diyos at tagapagligtas, our Lord and Savior, Jesus Christ. Oh, hallelujah. Tinataas ka namin sa oras na ito. Tinataas ka namin sa live na ito. Tinataas ka namin sa ministry mo na Team Jesus. Ikaw lamang po ang mapurihan, Panginoong Jesucristo. Ikaw lamang po ang makilala na every knee shall bow down, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst. Linisin mo ang aming mga isipan, aming mga puso. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan at gawin mo kaming karapat-dapat na sa iyong presensya, Manal na Espiritu. Amin ding dinideklara ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin. Ano man ang kanilang mga nagawang kasalanan sa amin, we declare, we chose to forgive sapagkat ikaw lamang, Diyos Ama, ang nakakaalam ng lahat. We welcome the Holy Spirit. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Diyos Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo, Banal na Espiritu, ano man po ang nais mong iparating sa bawat isa. At maraming salamat din sapagkat natuto kami sa iyong mga salita kahapon at pinaalalahanan mo kami tungkol sa aming pagrespeto at paggalang sa aming mga magulang bilang mga anak. At bilang mga magulang ay hindi kami gagawa ng mga bagay o mga hakbang na nagpapagalit sa aming mga anak. Salamat po sa pagpapaalala, Holy Spirit. At ngayon, buksan mo ulit ang aming mga puso, ang aming mga isipan, upang maipasok namin, ma-store namin ng iyong mga salita. At ito ay aming maging gabay sa bawat araw na kami ay patuloy na nilalakaran ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus at Panginoong Jesus. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kaawaan, ang kanyang pag-unawa, ang kanyang mga pagpapalang siksik-liglig, umaapaw. O hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, lahat ng papuri at parangal ay aming binabalik sa Diyos Ama. Amen! Yahoo! Ayan mga katimjisas, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, mga katimjisas.
ay nandyan lang. At kapag atin itong natagpuan, makikita mo yung pot of gold. Ayan, yun ang nangyari sa mga ibon dito sa bahay ng Diyos sa Stafford, diyan sa ating garden sa labas. Nung matagpuan ng ibon na yon, no, ang ganda ng kulay ng ibon, gaganon-ganon pa siya, tinitingnan niya, may tao ba? Wala namang katao-tao doon. Ay, nakita niya yung nakita niya ang daming mga pagkain. Uy! Oh, so nag-enjoy siya doon, no? Nag-enjoy siya doon sa pagkain sa ibon. Marami pang ibon na dumating at i-share ko yun doon sa Reels. Hallelujah. God is good. Ganon mangyayari mga ka-Team Jesus kapag natagpuan natin si Panginoong Jesucristo. Ayan ang abundance ng ating Panginoong Jesus. Kahit ano pa man ang ating nararanasang mga pagsubok sa buhay, ay abundance pa rin sapagkat ang kanyang kaawaan, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kagalakan sa puso, abundance yan. Wala yang katapusan. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Kayo ba ay nag-enjoy doon sa ibon na yon? Ako rin ay nag-enjoy, mga ka-Team Jesus. Tinitingnan ko lang yung mga yon, ang tunog nila. At kumakanta-kanta sila, di ko alam anong pangalan ng ibon na yun. Hallelujah. Okay, no? Enjoy sa pagkain ang ibon. So, ganun lang din tayo mga ka-Team Jesus. Kung tayo ay na kay Panginoong Jesucristo at siya ang sentro ng ating buhay, ang cute natin, enjoy lang na enjoy tayo sa mga pagpapala ng ating Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Ganon yon mga ka-Team Jesus. Okay, so dito na tayo. So kahapon ay nirebuke tayo, no? Tinuruan tayo ng banal na espiritu tungkol sa mga ka-Team Jesus. Ang itinuro sa atin ay tungkol sa mga magulang at mga anak. Ngayon naman, alamin natin, so siguro may mga magulang kahapon na naging sobrang bait at napagmahal sa kanilang mga anak at nagugulat ang kanilang mga anak. Mayroon ding mga anak na sobrang mahal ang kanilang mga magulang, nagulat din ang kanilang mga magulang. Oh, nanaginip ka ba? O kumain, ano nakain mo at ba't ganun ka ka-sweet? Ganun ka ganito, ganyan. O, diba? Dahil ito ay ang pagbabagong ginawa ng banal na espiritu sa mga buhay natin, mga ka-Team Jesus. Kaya ituloy natin na magpatuloy tayo na sundin ang kalooban, ang utos ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga salita. Kung ikaw ay asawang babae, so magugulat ang iyong asawang lalaki, mas lalong naging malambing at mapagmahal ang aking asawang babae. Kung ikaw ay asawang lalaki, magugulat ang iyong asawang babae. Ang aking bana, mas lalong naging malambing, mapag-aruga, mapagmahal. Kasi yun ay natutunan natin sa salita ng ating Panginoong Jesus. Kaya, di ba? Kapag natututo tayo sa salita ng Diyos, ay magugulat ang mga taong nasa paligid natin. Sapagkat mababago tayo, isipin kasi natin bago tayo mainis, bago tayo magalit. Sabi sa salita ng Diyos, magalit, subalit hindi magkasala. Ayon. Kaya natural lang na magalit mga ka-Team Jesus, subalit hindi dapat magkasala. Kaya bago tayo magalit, o kahit magalit tayo at bago tayo magkasala, isipin mo na natin, ayokong magkasala. Kaya, I release forgiveness. Ayan, agad. I release forgiveness sa mga taong nagkasala. No? Nagkasala sa akin. At I chose love. I chose forgiveness. Sapagkat ako'y galit, ayokong magkasala. Kaya ganon, di ba? Nagbabago tayo dahil sa salita ng ating Panginoong Hesus. The Word of God is like a two-edged sword that will penetrate into the deepest part of our heart. Kaya yan, kung ito'y ating narinig at ito'y ating hiningi sa banal na espiritu na maintindihan natin,
at maipasok sa mga puso natin. Ito yung ating maging gabay upang hindi tayo matokso sa kaaway. Hallelujah! Kaaway ng Diyos. So magugulat ang mga taong nasa paligid natin. Ano nangyayari dito? Sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang nagpapabago sa buhay ng isang tao. Oh, hallelujah! Okay, so kahit yung mga ibon, mga ka-Team Jesus, meron din silang sharing. Oh, they take their turn. Sila ganito, ako, ikaw naman. Oh, ako naman. Ikaw naman. Ang ganda na may na video ako doon. Kaya ganun din tayo dapat, mga ka-Team Jesus, no? We take our turn. Kaya mayroon nga tayong raffle para we take our turn kung sino ang pagpapalain ng ating Panginoong Hesus. At sa linggong ito, ang pinagpapala ng Banal na Espiritu ay si Sis Leah. Kaya go na kayo at pagpalain ninyo si Sis Leah nang sa ganoon ang inyong labor in the Lord will never be in vain. At kung sino man ang naka-assign diyan sa Bible, diyan sa prayer and fasting, you go pray and fast, no? Pray and fast sa sa mga items. Alam na ninyo yung mga items natin, sinave ba ninyo yung mga items na yun? Para sa ganun, pag ikaw ay naka-assign sa prayer and fasting, ay yun ang iyong titingnan. At kung sino-sino pa man ang nagpre-prayer request dyan sa ating group. Okay? So, ganun yun, mga ka-Team Jesus. Natuto tayo, binabago tayo ng ating Panginoong Hesukristo. O, hallelujah. So, dito tayo sa, maikli lang din ito, mabuti ito maikli, pero maikli, subalit, may natutunan tayo, mga ka-Team Jesus. Ang aral sa mga alipin at mga amo. O aral sa mga alipin at mga amo. Sino ang mga amo diyan at sino ang mga alipin? Ako ay alipin. Alipin ng katwiran. Alipin ni Panginoong Hesukristo. Kayo ba ay alipin din? Kayo ba ay amo? O anong aral dito? Sabi dito sa 5. Mga alipin, sundin nyo ang inyong mga amo rito sa lupa ng may katapatan. Paggalang at pagkatakot na parang si Kristo ang pinaglilingkuran ninyo. Gawin nyo ito ng kusang loob at hindi dahil nakatingin sila para sila'y malugod, kundi dahil mga alipin kayo ni Kristo na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Oh, hallelujah! No? Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na para bang ang Panginoon mismo ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Alalahanin ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat isa ayon sa ginawa niyang mabuti, maging alipin man siya o hindi. At kayo namang mga amo, tratuhin ninyo ng mabuti ang inyong mga alipin at huwag ninyo silang tatakutin o pagbabantaan dahil alam naman ninyong kayo at sila ay may iisang amo sa langit at wala siyang kinikilingan kahit ano. So yan ay nasa Ephesians or Efeso chapter 6 verses 5 to 9. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Gabayan mo kami upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating at ito po ay mas lalong nagpapatatag sa aming pananampalataya kay Panginoong Kristo bilang kanyang mga living witnesses sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagmamahal. In Jesus' name, Amen. Ito, mga ka-Team Jesus, ay pag-usapan natin ito. Ang amo at ang mga alipin. So, sabihin mo, hindi naman ako alipin, hindi rin ako amo. Dito ngayon, sa kasalukuyan, pag ikaw ay nagtatrabaho, kung kanino ka nagtatrabaho, halimbawa, nasa opisina ka, halimbawa, ako ay nagtatrabaho sa D&G Rehab.
ang aking earthly amo ko dito sa mundo, ang aking boss, dalawa ang bosses ko. Ang aking boss ay sa DNG ay si Tito Brian, kasi siya man ang itinilaga ng ating Panginoong Kristo sa DNG Rehab. Ako, may isa pa akong boss ko dahil nagtrabaho ako sa Joy Home Healthcare. So sa Joy Home Healthcare, ang aking boss ay si Madam Joyce. Ayan. So sila ang mga boss natin, ang aking bosses. Kayo, mayroon kung kayo nagtatrabaho kayo, mayroon kayong mga boss o sa isang kumpanya, ganyan. Kung hindi man ako nagtatrabaho, halimbawa si Brother Sandy, ang kanyang trabaho ay yung pamasada. So wala akong boss, may boss ka pa rin, Brother Sandy, at kung sino pa man. Ang boss ninyo ay ang inyong mga kliyente, ang mga sumasakay sa inyo. Ang boss natin, halimbawa ikaw, nasa bahay ka, nagluluto ka, nagpapa-order ka ng mga kakanin, ganyan. Ang mga boss natin, ang mga boss ninyo, ang inyong mga amo, ay ang inyong mga client. Sila ang inyong mga amo. Kung ikaw ay nag-aaral ka pa, wala ka pang trabaho, ang boss mo, ang iyong amo, ay ang iyong mga magulang. No? So, mayroon tayo. Halimbawa, sila Sharon, ang kanilang boss, ang kanilang mga clientele, ang kanilang mga nag-o-order sa kanila ng mga inasal, mga pagkain at iba pa. So, yan ang ating ang kalakaran ng mundo na sinasabi natin minsan. Halimbawa, minsan napapagod ako sa dami ng mga gawain ko sa Joy Home Healthcare na ako lang mag-isa. Dati nung nag-resign ako ay kumuha sila ng dalawa na umako sa aking posisyon at hindi pa nagampanan lahat. Ngayon, hindi nagtagal, nag-resign yung dalawa, wala nang naiwan sa opisina, kaya bumalik ulit ako naman ang bumalik. No? At ako naman mag-isa. So, yan. Ang dami kong gagawin. Lord, tulungan mo naman ako. Lord Jesus, di ko na kayang lahat ng ito, ganito, ganyan. Sa dami ng mga gagawin. Dumarami ang mga pasyente. Ang dami ko ng mga gagawin. Anong gagawin ko, Lord? Tulungan mo ako. Yan, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na kahit itong amo natin ay hindi nakakakita sa anumang ating mga ginagawa, may nakakakita. So, gawin natin. Ang sabi dito, anong sabi dito? Mga alipin, dyan ay nasa 5. Mga alipin, sundin nyo ang inyong mga amo rito sa lupa ng may katapatan, paggalang at pagkatakot na parang si Kristo ang pinaglilingkuran ninyo. So, yan ay nasa Ephesians 6 verse 5. So, kahit na napapagod tayo, kahit na may mga pagkakataon na parang ganito, hindi ko na kaya, pagod ako. Pero pag iniisip ko na I do this for you, Lord Jesus, you are my boss. So kahit na wala yung boss ko sa harap ko, wala si Tito Brian sa harap ko, wala si Madam Joy sa harap ko, ay ginagawa ko pa rin ang aking trabaho, ginagawa ko pa rin ang mga dapat kong gawin kahit na walang nakakakita sa akin, sapagkat ginagawa ko ito para kay Kristo. So, kahit hindi natin nakikita yung mga amo natin, yung mga may-ari ng kumpanya, mga boss natin dyan sa mga trabaho ninyo, pero gawin pa rin natin ang ating trabaho ng may katapatan, no? May katapatan, paggalang at pagkatakot na parang si Kristo ang ginagawa natin nito. Kaya ako, pag itong mga ganito, pagising ko pa lang na yan, nag-o-opisina na ako sa DNG. Tinitingnan ko na yung mga cash in, cash out ng DNG, yung kanyang bank account, ganyan. Sino-sino na ang nabayaran ng kanilang mga payments, ng payroll, ganito, ganyan. So, tinitingnan ko yung mga yan, mga ka-Team Jesus, no? Sa umaga pa lang, ay nag-umpisa na ako pagkatapos kong
magpasalamat sa Diyos, para mabasa ang salita ng Diyos. Ayan. So, tinitingnan ko na yan habang nagpre-prepare ako dito sa ating live. Tinitingnan ko na yan. Chinecheck ko sino mga nakatanggap na ng kanilang mga payments. Magkano na lang ang laman ng DNG, sino-sino pang mga dapat bayaran, anong mga schedule ng mga therapist. Kaya maaga akong nagigising, mga ka-Team Jesus. Pagkatapos niyan ay, ayan, mag-prepare na ako dito sa ating live, magbihis, magdana ng damit, at iba-iba pa. So kahit wala, no? Ilang taon na ako sa DNG, 10 years na ako sa DNG, to God be the glory. At nagpapatuloy ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang company. So dahil ginagawa natin ito para sa kanya. So tayo, maikli lang ito, mga ka-Team Jesus. Subalit, sinasabi sa atin ng Panginoong Hesukristo, ng banal na Espiritu, sabi niya, gawin ninyo ito ng kusang loob. Hindi dahil nakatingin sila para sila'y malugod, kundi dahil mga alipin kayo ni Kristo na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parabang ang Panginoon mismo ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. At kung tayo ay naglilingkod sa Diyos at hindi sa tao, ano ang kanyang pangako? Alalahanin ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat isa ayon sa ginawa niyang mabuti, maging alipin man siya o hindi. No? Sabi niya, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. So, may pangako ang ating Panginoong Hesukristo na kapag ginagawa natin ang katapatan, ang kabutihan, ang kagandahang loob sa ating mga trabaho, iniisip natin na ayusin ko ang trabaho ko, iniisip natin na maging seryoso ako sa trabaho ko, hindi yung may iba kasing mga trabahante na pasok, labas lang, pasok ng alas 9, okay, chika-chika, ganito, trabahong kaunti, tapos chika-chika na naman, ay saka na lang yan, ay bukas na lang yan, ay mamaya na lang yan, chika-chika muna ako, Facebook muna ako, ganito, Twitter muna ako, ganito muna ako. Oh. Ha? So, hindi natin nagampanan ang ating mga trabaho ng maayos, bawat oras, kung papasok ka na sa opisina from 9 to 5, bawat oras niyan ay binabayaran ka na ng kumpanya. Sa makatuwid, gamitin natin, dahil binabayaran tayo, gamitin natin ang mga oras na yon na tayo ay maging resourceful, na tayo ay na matapos natin ang ating mga gawain as much as we can. Sa opisina ng Joy, hindi ko inaano yung oras kung hanggang kailan. Hanggat nandun ako sa opisina, at naghihintay pa ako kay Tito Brian kahit alas 6 na ng gabi, kahit alas 7 na ng gabi. Kung may kailangan, hindi pa nga ako natatapos, walang katapusan ang trabaho ko. Tuloy-tuloy lang yung trabaho ko dyan. Ang pag-upload, ang pag-QA, ang pag-schedule, ang pag-check sa mga ganito, ganyan. Walang katapusan. At masaya ako, maliban na lang kung may mga pagkakataon na I am really much challenged na sinasabi ko kay Madam Joyce, Madam, pagod na ako, kailangan ko ng pahinga o kailangan ko ng tulong, ganito, ganyan. So, noong last Monday, after our survey, kasi pumunta ang state, no? Ang state ay nag-check yan sa mga home health agencies kung wala bang mga anomalies or whatsoever na ginagawa, no? So, we made it with flying colors. Glory to God. Kaya, ayon, sabi ni Madam Just last Friday, okay ate,
mag-break ka, magpahinga ka sa Lunes, wala kang pasok, pero may sahod ka. Yan ngayon ang sinasabi dito dito sa 9. At kayo namang mga amo, tratuhin ninyo ng mabuti ang inyong mga alipin at huwag ninyo silang tatakutin o pagbabantaan. Dahil alam naman ninyong kayo at sila ay may iisang amo sa langit at wala siyang kinikilingan kahit sino. O, diba? So, kung ikaw naman ay amo, itrato mo rin yung iyong mga kasamahan, yung iyong mga empleyado ng maayos. Sapagkat, nagtatrabaho din sila. O, anong sabi dito? Dahil alam naman ninyong kayo at sila ay may iisang amo sa langit at wala siyang kinikilingan. O alam natin na may iisang amo tayo, ang ating amo ay nasa langit, si Jesus. So ano ibig sabihin nun? We have to be fair. Patas tayo, maging tayo ay alipin, maging tayo ay amo, kung tayo ang trabahante, kung tayo ang may-ari ng isang kumpanya, kagaya bawa ni Tito Brian. So si Tito Brian, sinasabi ko sa kanya, Tito Brian, kailangan akong sahuran ng DNG. Yeah, magsahod ka sa sarili mo. Sinasabi niya, magsahod ka sa sarili mo. Isyuan ko rin ng cheque ang sarili ko. Ganon lang yun kasimple, mga ka-Team Jesus. So kung tayo, halimbawa, ikaw, self-employed ka man, sabi mo, wala akong amo. Diba? Sabi na natin, sabi ng Banal na Espiritu, may amo ka. Ang amo mo, yun yung mga clientele mo. So kahit na wala sila at hindi nakikita yung mga ginagawa mo dyan sa pagkain mo, pagluluto mo ng inasal, kagaya kay Sharon, pagkain mo, ganito, ganyan. Obligasyon natin yan, obligasyon ninyo na nagluluto ng mga pagkain na dapat ang mga pagkain ninyo ay ligtas sa mga bakterya, ligtas sa poison o lason, ligtas sa mga maruruming, mga gamit, mga bagay, mga infections, at iba pa. Kaya nga hindi madali ang mga ka-Team Jesus dito sa Amerika, mga ka-Team Jesus. Ang mga restaurants, maraming nasasarang mga restaurants dito. Bakit? Kasi kailangan silang i-check ng government, no, yung food and anong bang tawag nun? Authority. Tini-check yan sila randomly. Tinitingnan sila randomly. Tinitingnan ang kanilang mga restrooms. Tinitingnan ang kanilang kitchens. Tinitingnan ang mga counters nila. No? Kung sila ba ay makapasa sa standard ng pagiging restaurant. Sapagkat hindi madali. Yung mga magluluto tayo ng mga ganun, hindi madali yun. Hindi yun ganun kadali lang na magluto tayo, magbinta tayo. Paano kung ang ating ang nakabili sa atin ng pagkain natin ay malason? See? So hindi madali, hindi sabihin mo wala akong amo, may amo ka, may obligasyon ka doon sa mga nag-o-order sa iyo ng mga pagkain. May obligasyon ka kung ikaw ay tricycle driver, kung ikaw ay bus driver, kung ikaw, may obligasyon ka doon sa mga pasahero mo. Ngayon, ang daming mga nadisgrasya sa bus, nadisgrasya sa mga sasakyan. Itong mga driver na ito, sabihin nila, wala akong amo. Mayroon kang amo. Obligasyon mo na ingatan ang mga buhay ng iyong mga pasahero sapagkat naniwala naniwala sila sa iyo na maayos ang pagmamaniho mo, na makarating sila sa kanilang destinasyon na safe and protected. Kaya ako dati nung nasa Baguio ako at sumasakay ako ng bus, no? Maging sumakay ng taxi, Uber, ganyan. Pinagdadasal ko yung mga drivers. Pinagdadasal ko, Lord, bigyan mo po ako ng driver, Lord, na matino, na Kristiyano, Lord, na maayos ang kanyang pagmamaniho, Panginoong Hesus. Ganyan, no?
Sapagkat kung tayo ay sumasakay sa isang sasakyan, hawak ng driver ang ating buhay. Kasi silang nagdadrive eh. Oh, no? Ano nangyayari nitong mga driver na ito? Yan, mga bangag, nagdadrive ng mga ganito, kaya nadadamay itong mga pasahero na wala namang kinalaman. O may mga banggaan dito na namatay ang kanyang ina, ang kanyang anak at ang kanyang asawa. May may disgrasya doon sa naiya na namatay yung kanyang anak na maliit pa na yun pa naman ang kanyang sinundo niya, nagsundo sa kanya sa naiya. May mga, ang dami. Bakit? Sapagkat hindi sila naging responsable sa kanilang pagmamaniho. Yun ang kanilang trabaho eh. Hindi sila naging tapat at may takot sa Diyos na gagawin nila ito dahil ginagawa nila ito para sa Diyos, para kay Kristo. Wala silang Kristo sa mga puso nila eh. So, ano nangyayari? Ang daming mga nadadamay, ang daming nadidisgrasya. Kaya bago kami umalis sa bahay, angels of the Lord, billions of angels of the Lord, we activate you in front of us, behind us, all around us, as we drive. Sapagkat napalibutan tayo ng mga reckless drivers, napapalibutan tayo kahit saan tayo. It is by God's grace and mercy that the Lord preserve our lives, protect us. May mga pagkakataon na kami ni Tito Brent ay nagbibehave din na ihahatid niya na ako sa opisina na may mga pagkakataon na muntik na kaming madisgrasya. Dahil sa mga mabibilis na biyahe, mga sasakyan, ganyan. But Lord God, Almighty Father God, salamat po for preserving our lives for your purpose and glory. Thank you, Lord. Kaya sa pagising, thank you, Lord. Gising na naman kami sa pagtulog. Bago pa matulog, thank you, Lord. Jesus, nakaraos po sa buong araw na ito. Ligtas sa anumang kapahamakan. Ligtas sa pagbibiyahe, lalo na si Tito Brian from one home to another. Hindi madali yung ginagawa ni Tito Brian. Salamat, Lord. At maayos po kaming nakauwi dito sa bahay mo. Ligtas sa anumang kapahamakan. So yan mga ka-Team Jesus. Bawat isa ay mayroong obligasyon. Kung tayo ay mga Kristiyano, sinasabi diyan sa salita ng Diyos, no? Gawin natin ang ating trabaho ng may takot, nang may paggalang sa ating mga amo, na may respeto. Pero yung ibang mga drivers, yung ibang mga trabahante, parang, okay, papasok ng alas 9, check, chika-chika, kaunti, tapos check, trabaho, check. No? Pag alas 5 na, before pa nga alas 5, umaalis na, yung iba. Ano nagawa nila? Ilan lang, kakaunti lang yung productivity. Hindi nila iniisip na I have to be productive dahil gagawin ko ito para sa Diyos. Gagawin ko ito para sa ikaluwalhati ng Panginoon. Gagawin ko ito. Ganun ba? No? Basta na lang yung iba, okay, basta may trabaho. No. Ang ating trabaho ay provision ng Diyos yan. Provision ni Panginoong Jesucristo ang ating trabaho. At iisipin natin, your labor in the Lord will never be in vain. So yung ating pagtatrabaho para sa ating Panginoong Jesucristo, Lord, I do this for you. Lord, ginagawa ko ito para sa iyo. Voluntarily, I'm doing this for you. Walang bayad o walang behind the scene na mga chichiburichi at iba pa. Wala. This is for you, clear, transparent, ganyan, no? So see, yan mga ka-Team Jesus. Ang sinasabi ng mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Tayo, maaring kung tayo man ay mga amo, so i-treat natin yung ating mga trabahante ng maayos.
Halimbawa ako yung office manager ng D&G Rehab. So, ang ginagawa ko, I treat each of the therapists, no, na pantay. At sinasabi ko sa kanila, please, submit your notes, please, email your sign sheets, please, mga ganyan. Magpi-please ka kasi nga, you are respecting these people. They're professionals. Please, o ganyan. You see? So, ganun kasimple mga ka-Team Jesus. Subalit mahirap. Mahirap gawin na ang mga trabaho natin ay sa halip na mahalin natin, let's embrace our job, let's embrace our work, let us be grateful to the Lord. Salamat Lord Jesus at may trabaho ako. Pero huwag ka namang magpaabuso sa amo mo. Dahil sabihin mo, ginagawa ko ito para sa Diyos. Pag sobra naman, kagaya ko, halimbawa, sobrang-sobra na yung trabaho ko dati, sa opisina, mayroong nag-a-upload ng mga orders na pinamahalan ng mga doctors, ganyan. Ang aking assignment ay to follow up with them, to send the orders, may magsisend ng mga orders, may ako mag-schedule, Ngayon, akin na lahat. So, pagod na pagod ako. I am overwhelmed. So, sinabi ko yun sa aking amo, kay Madam Joyce. Madam Joyce, I'm overwhelmed. Dumarami ang mga pasyente, nag-iisa ako, I need help. I need help. So, kaya sabi niya, okay ate, ganito na lang gawin natin. Oh, sige, hindi pa tayo pwedeng humanap ng kasama dahil fluctuating ang ating mga pasyente, ganyan. So, hindi na ikaw ang gagawa niyan. Ang gagawa niyan ay ganito, ganyan. Okay. Para may makatulong ka rin. Kailangan mo rin magsalita. Kung sakaling sobra-sobra na rin yung trabaho nga ibinibigay sa'yo, para sa ganun, hindi ka maabuso. That's more than enough. Hindi ka maabuso ba? Ano lang ba? Yung bang balansi lang ba, mga ka-Team Jesus? Balansi. Pero hindi tayo nagrereklamo, kundi nagpapasalamat tayo sa Diyos na tayo ay mayroong trabaho. Na tayo ay mayroon tayong ibinigay ang Panginoong Hesus na source of income natin upang sa ganoon ay tayo ay maging pagpapala, no? Mayroon tayong source of income para sa ating mga pangangailangan at para makapagpapala din tayo sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, di ba? So, we have to love our job. Naisipin natin, itong mga trabaho natin, isipin natin, itong mga business na ibinigay ng Diyos, ay galing sa Kanya, so ayusin natin, palaguin natin, maging tapat tayo sa ating mga customers, maging malinis, hindi natin sasabihin ba na, okay lang yan, wala namang nakakita sa akin na ginagawa ko ito, na marumi pala to, na ganito pala to, hindi naman sila nakikita na dito ang pagkagawa ng mga pagkain na to. No. May obligasyon ka kung ikaw ay nagluluto ng pagkain. May obligasyon ka na dapat ang inyong mga gamit, ang inyong mga kung saan lugar kayong malinis at ligtas sa anumang mga poison, anumang mga infections, mga langaw, at iba pang mga carrier ng mga dumi. Ganun dapat yun maging ligtas ang inyong working place ba? Ang inyong mga nilulutuan, ang mga ganyan ninyo, no? So, obligasyon natin yan. Bawat isa, mayroon tayong obligasyon. So, ano bang mensahe ng Holy Spirit sa atin ngayon? Kung saan ka man inilagay ng banal na Espiritu ngayon sa kasalukuyan, yun ang pagyamanin mo. Yun ang paunlarin mo. Yun ang iyong i-embrace. Yakapin mo, tanggapin mo, mahalin mo, gawin mo, magtrabaho ka ng katapatan, may katapatan. Kahit nawala yung amo mo dyan, di nakikita kung anong trabaho mo, anong ginawa mo, pero nakikita ka ng Diyos sa mga ginagawa mo. At siya ang magbibigay sa atin ng reward, no?
ng reward. Siya ang magbibigay ng reward sa ating mga ginagawa. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Ayan, mga ka-Team Jesus. Kung sino man yung mga nagtatrabaho ngayon na hindi ginagampanan ang kanilang mga trabaho ng maayos, rebuke is real na naman tayo, mga ka-Team Jesus. Hindi ako na-rebuke niyan dahil higit pa ang aking ginawang trabaho. No? Higit pa. At iniisip ko, Lord, ito'y ginagawa ko para sa iyo, Panginoon Jesus. Hallelujah. God is good all the time, and all the time, God is good. Tandaan natin, fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, kung mayroon tayong takot sa Diyos, kahit wala yung ating mga amo, ginagawa natin yung ating mga trabaho, higit pa. Hindi para sila ay malugod, no? Makita kanila na ganito ka, no? You do this for the Lord. You do this for the Lord. Hallelujah. Yes, Father God, in the name of Jesus, salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Salamat sa iyong paalala, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu, na kami po ay magkaroon ng pusong puno ng kagalakan, puno ng gratitude, na kami po ay may mga trabahong iyong ibinigay, mga pagpapala po na galing sa inyo. At patawarin mo kami, Panginoong Hesus, kung may mga pagkakataon na nakalimutan namin na ginagawa namin ang aming mga trabaho, hindi dahil sa aming amo o kung sino pa man, kundi para sa iyo. Kaya gawin namin ito ng may katapatan, ng may kasipagan, ng may takot, na ginagawa namin ito para sa iyo, Panginoon Jesus. Salamat po, Banal na Espiritu, sa pagpapaalala sa amin. Ano man ang aming mga pinagkikitaan ngayon, Lord, salamat po sa lahat ng iyong provision. Gabayan mo kami, tulungan mo ang bawat isa. Pagpapalain mo pang lalo, Lord, you increase, Father God, you extend, Lord, our territories, Father, in the name of Jesus. Kung ano man pong mga negosyo ang iyong ibinigay sa iyong mga kaanakan, Father God, extend it in the name of Jesus and by the blood of Jesus, Father God, that you will bless the works of our hands for your purpose and your glory. Salamat, Lord, at natuto na naman kami na maging tapat, na maging masipag, na maging conscientious sa aming mga trabaho, sa aming mga ginagawang trabaho, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming amo, ikaw ang aming boss. Oh, hallelujah. Maraming salamat po. Itago mo ang iyong salita sa aming mga isipan, sa aming mga puso, upang ito ay aming maging gabay sa bawat araw na nilalakaran namin ang aming pananampalataya kay Panginoong Kristo. At anuman po ang kahilingan ng iyong mga kaanakan ngayon na nandito, nakikinig sa iyong mga salita, Panginoon, Lord, honor their prayers, Father. Honor the desire of their hearts in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Thank you, Lord, sa kasagutan ng aming mga dasal. Thank you, Lord, for everything. Oh, hallelujah, Jesus. You are the center of our lives and you are with us. Everything will go well with us. Hallelujah. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan. Lahat ng papuri at parangal ay aming pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal pinabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ. Ayan, mga ka-Team Jesus. Hi! Rebuke is real na naman tayo kung ang ating mga trabaho ay hindi natin ginawang maayos ang ating mga trabaho at tayo ay nagtamad-tamad. Rebuke is real. Kaya ayusin, o may mga magiging mabuting employees na naman ngayong araw o bukas ay magiging mabuting employees, ano ba yan? Mabuting empleyado na naman tayo
dahil natuto tayo sa salita ng Diyos. Mabuting ano na naman tayo, amo na naman tayo dahil natuto tayo sa salita ng Diyos. May pagalingin pa ng mga nag-o-order dyan na kanilang mga pagkain. Kung sino-sino pa man dyan, mga businesses ninyo ay mayroong mababago, matututo sapagkat tinuruan na naman tayo ngayon ng banal na Espiritu. Okay, kaya yun, no, mga i-practice natin yung mga itinuro ng banal na Espiritu para sa ganoon, ano ang focus natin? Ano ang ating goal? Bakit ginagawa natin itong matuto tayo sa salita ng Diyos? Ang goal natin ay upang tayo ay maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Ang goal natin ay at the end, we will be Christ-like. Oh, yan lang ang goal natin, na tayo ay magaya kay Kristo. Christ-like ang ating mga pag-uugali na makita ng iba sa paligid natin na tayo ay may Diyos. Oh, hallelujah. Hanggang sa muli, Jesus loves us at maraming salamat sa inyong pag-join. God bless us all. Bye-bye.